Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil sa wakas ay tila kumilos na nga muli ang Korte Suprema patungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kaya tila nasampal nga ng kahihiyan at katotohanan ang lahat ng mga buwayang kongresista na gustong mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita, source online, SC ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Ibinasura ng Supreme Court of the Philippines ang petisyong naglalayong obligahin ang Senate of the Philippines na agad mag-convene bilang impeachment court para litisin ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Sa desisyong 1401, iginit ng Supreme Court en banc na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamus laban sa Senado, isang kapwa-sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Ayon pa sa Korte Suprema, ang impeachment process ay may malinaw na itinakdang mekanismo at hindi maaaring panghimasukan ng hudikatura maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion. Ibig sabihin, nasa pagpapasya pa rin ng Senado kung kailan at paano ito kikilos bilang impeachment court. Ang naturang petisyon ay inihain upang pilitin ang Senado na agad simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Subalit ayon sa Korte Suprema, wala itong sapat na merito at may procedural defects. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng Korte Suprema ang prinsipyo ng separation of powers kung saan bawat sangay ng gobyerno, ehekutibo, lehislatibo at hudikatura ay may kanya-kanyang saklaw ng kapangyarihan. Sa gitna ng umiinit na usapin sa impeachment, malinaw ang mensahe ng Korte na ang proseso ay dapat sumunod sa konstitusyon at hindi maaaring madiktahan ng alinmang panig sa labas ng itinakdang balangkas ng batas. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Natin ang reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, 2-0 na sa Supreme Court. Soon, 3-0 na. Umanin ng reaksyon ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibinasura ang petisyon naglalayong pilitin ng Senado na agad-agad mag-convene bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na nagbibigay linaw sa interpretasyon ng salitang forthwith at sa kapangyarihan ng bawat sangay ng gobyerno. Sa gitna nito, naglabas ng pahayag maging si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nagpapayag ng kumpiyansa sa direksyon ng mga legal na kaganapan pabor sa Vice Presidente. Sabi ni Roque, 2-0 na in favor of VP Sara sa Supreme Court on impeachment. Soon, 3-0 na yan, sabi ni Roque. Sa botong 1401, pinagtibay ng Korte Suprema in banc na hindi maaaring pilitin ang Senado sa pamamagitan ng mandamos upang agad na magtipon bilang impeachment court. Ayon sa Korte, ang Senado ay hiwalay na sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan at discretion sa ganitong usapin, maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion. Ibig sabihin, kinilala ng Korte Suprema ang hangganan ng hudikatura sa pakikialam sa proseso ng lehislatura, isang mahalagang prinsipyo sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Para sa mga kaalyado at taga-suporta ni VP Sara, ang desisyong ito ay tinuturing na isang legal na tagumpay na nagpapakita na may mga hakbang sa proseso ng impeachment na kailangang sundin ng naayon sa konstitusyon. Ang pahayag ni Roque ay sumasalamin sa kumpiyansa ng kampo ni Vice Presidente na ang mga susunod na legal na issue ay maaring ring pumabor sa kanila. Okay? So, yan po. Panalo ang VP Sara. Biruin mo yan. I don't know sino yung nag-file ng petition for mandamos.
private citizen ba o ang Kamara, mga kongresista, nung impeachment pa last year. Kasi ang ginawa sa Senado under the leadership of Senator Escudero, hindi kaagad-agad kinonvene. Kaya nagrereklamo ang marami na forthwith, i-convene na. Kaya may nag-file ng petisyon. So sinasabi sa decision ng Korte Suprema na yung forthwith ay hindi kaagad-agad. It can take considerable amount of time. Bahala na yung diskarte ng Senado. So, nakitang korte, wala naman silang grave abuse of discretion. Kaya pinabayad lang nila na ano. Kaya ito, vindication ito sa leadership ni Senator Escudero as Senate President. Again, panalo ito kay BP Sara, kaya 2-0 na. Ano yung 3-0? Ito na namang mga kaso na petition na isampa sa Korte Suprema questioning the constitutionality yung proceedings ng Committee on Justice. Kaya ako, nakikita ko rin yan. Hindi naman ako abogado, but simple lang. Hindi naman sila ang impeachment court. Bakit? Ginagawa nila na dinadagdagan ang mga ebidensya. Agree ako sa mga petitioners na itong Committee on Justice ay nagkakaroon na ng fishing expedition. Yun na, labag na yon sa konstitusyon. Kasi ang dapat gawin ng Committee on Justice, yun lang, evaluate yung ebidensya presented by the complainants. Ganun lang. Kaya ang ginawa nila, yon, nag-produce sila ng amlak. Kaya sinampahan sila ng kaso sa Regional Trial Court dahil sa amlak issue na yan. Mabuti nga yung BIR income tax returns ng mag-asawang Duterte, nag-ingat na ang mga kongresista. Kasi the fact na nag-issue sila ng subpoena at ang BIR naman is dinala, gusto nila talagang i-open, gusto nilang makita ang income tax return ni BP Sara, kanyang husband. Mabuti na lang, wais yung BIR commissioner para hindi siya ma-cite in contempt. Tumupad siya sa subpoena, dinala ang mga income tax return. Kailan? Inilagay niya seal box. Nandyan. Tumupad ako sa subpoena. Kailan? Bawal yan sa batas. Ganon, as simple as that. Bawal yan. Hindi pwede, executive session lang. Kaya yung botohan ng mga kongresista kahapon, 6 lang ang mga kongresista na bumoto na abrihan. Sino yung 6? De Lima, Defensor ng Iloilo, Jude Asidre ng Tingog, and then yung 3 Makabayan Block. All the rest, natakot. Kaya again, another panalo yun ni BP Sara. And then, yung botohan sa probable cause, expected na natin yan, unanimous na merong probable cause. Di sige, probable cause. Botohan na naman sa plenary March 4 or 5. At nakikita ko, may 1/3 na congressman boboto, pipirma. Sige, yakyat na sa impeachment trial. Yan na, exciting part na yan. Yun na ang simula ng bloodbath. Paano na to? Diba? Kung magpalapakan ang mga buhaya kanina, akala mo talaga nanalo na sila eh. Pero paano na to? Just in, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong naglalayong pilitin ang Senado na agad mag-convene bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na press briefer ng Korte Suprema ngayong araw sa botong 14-01, pinagtibay ng NBank ang desisyon na hindi maaaring gamitin ang mandamus upang utusan ang Senado dahil isa itong kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan. Ayon sa Supreme Court, walang kapangyarihan ang hudikatura na panghimasukan ang mga aksyon ng Senado sa loob ng saklaw nito, maliban na lamang kung may malinaw na grave abuse of discretion na hindi nakita sa kasong ito. Ano na? Hindi kasi pwedeng madaliin.
Yan yung problema sa inyong mga buhaya kayo. Sa sobra nyong pagmamadali, mali naman yung mga pinaggagawa nyo. Kung makaasta kasi itong mga buhaya na to, akala mo talaga sila pa ang pinakamataas sa Senado no? Yan, sa pagmamadali nyo, nadadapa tuloy kayo. Kaya siguraduhin nyo talagang mananalo kayong mga buhaya kayo Kasi sa totoo lang, ngayon pa lang napapahiya na kayo In simple term po, sir, ano po yung pinaka-core issue ng mga kasong isinampa ninyo po laban sa ilang miyembro ng House Justice Committee at ilang government agencies? So the case filed, ito kailangan ko po i-emphasize kasi based on all the questions I received yesterday from different media outlets, mukhang may misconception po sa public. So ang tandaan po natin dito, unang-una, this is a criminal case po yung final namin. So when you say criminal case, ang issue lang po talaga dyan, whether or not may nilabag ba or may ginawa kayong something illegal. Tapos kung meron po yung liability. Ganun na po yun kasi yung tinatanong sa akin paulit-ulit kahapon is pang-distract lang daw to, will this affect the impeachment proceedings? Wala po tong correlation doon. This is not a TRO case, an injunction case, but simply a criminal case para yung mga taong nag-violate doon sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law po natin and the Data Privacy Act ay mapanagot as to the penal provisions of those laws. Yun lang po yung pinaka-final po talaga namin. Attorney, hindi ko alam kung dapat kong tanungin kasi minsan pagdating sa usaping korte, parang hindi natin pwedeng pangunahan yung mga aksyon na gagawin niya, baka ma-preempt. But I want to ask you, pero nasa inyo po yun kung sasagutin niyo o hindi, ano po ang pinakamalakas ninyong legal basis sa pagsasabing may paglabag po sa Anti-Money Laundering Act or Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, Attorney? Okay, so kung tingnan po natin yung Anti-Money Laundering Act as amended, Section 8A to be specific, very straightforward naman po yung term at provision ng batas na yun. Nakalagay doon, they cannot disclose, shall not disclose in any manner any information they received, yung AMLAC and its secretariat, even after they leave their office. And then if you read the entire RA 9160 as amended, wala na pong exceptions na pinrovide doon. So yung position namin, it is absolute, yung confidentiality. At hindi po naman pwede natin ma-blame si Attorney Mans if he is enforcing that right. Kasi tandaan po natin, hindi po kami yung gumawa ng batas, mga congressmen po. Diba? So kung binigay yun ng congressman sa amin yung right na yun to enforce that, yun yung ginagawa ngayon ni Attorney Mans. He is enforcing that right that was given to him by no less than the Congress people po natin. Yes, Attorney. 2021 amendment lang po yan. And idagdag ko lang din, ma'am, even in the Section 16 din po nun, may provision din that states the AMLAC records cannot be used for political purposes. Yes. So, yun. Sa inyong pananaw, Attorney, may limitasyon po ba ang kapangyarihan ng House of Representatives Justice Committee sa pagkuha at mga paglabas ng mga financial information? Attorney, kung meron po, saan po ito nagtatapos? So, ito po, i-discuss ko yung pinaka-foundation and fundamental basis po nitong Anti-Money Laundering Act natin and other confidential laws natin kasi baka po iniisip nyo, ano lang yan, ordinaryong batas lang naman yan, therefore lamang yung right to accountability provision, Section Article 11 of the Constitution. So hindi po yun ganun kasimple because we have to remember the right to privacy natin emanates from the Constitution din directly, which is under the Bill of Rights po natin yan. So kung ganyan po ang nagbabanggaan ngayon, Bill of Rights natin versus accountability of public officers, di ba sabi po ng Supreme Court dun sa most recent impeachment case nila, Duterte versus HOR 2025, na the Bill of Rights, the right to due process, applies in all stages of the impeachment process. Diba? So they cannot simply invoke or sabihin, hindi po nila dapat sabihin na because this is our power to initiate, therefore we can do whatever we want. Hindi po ganun, ma'am. Kasi diba, we have to remember, there is a legal principle tinatawag. In-emphasize din po to ng Supreme Court. Dun sa final note nila, ng Duterte versus HOR case, sa pinakadulo, sabi nila, there is a rule of just law. There is a right way to do the right thing at the right time. Yun po yung binabalance talaga. Hindi pwede yung magtago lang tayo sa accountability of public officers sa provision kasi nandyan din po yung Bill of Rights. And then if we go to the basics of our constitutional law, kung tingnan po ninyo yung structure ng paggawa ng constitution natin, nakasunod-sunod po yan preamble, national territory, declaration of state policies, and then Bill of Rights. So bakit siya nilagay sa Article 3? Diba? That means talagang may importance po yan. Diba? So yun yung kailangan i-balance. Hindi po pwede, in very simple terms, hindi pwede sabihin lang na we can do whatever we want because we are performing our impeachment function. We still have to preserve and protect the rights of the people. Okay, Attorney. Sa usaping particular din po, sa usaping Anti-Money Laundering Council, Attorney, saan po ninyo nakikitang nagkakaroon ng posibleng paglabag? Sa proseso po ba? Sa disclosure? O sa paggamit po ng mga impormasyon? Disclosure and the use of the information. Kasi since they disclosed it, that is already a form of using the information.
So that is a clear liability under Section 8A. And in the amendment, the most recent amendment of RA 9160, nilagay po nila dun may penalty pag i-violate mo yung Section 8A. Opo, attorney. It is very specific po yung batas. Napakaganda, no? Nagiging malinaw na sa atin lahat kung ano-ano yung mga paglabag o posibleng nailabag nila. Marami po nagsasabi, attorney, na kailangan po natin or kailangan ng full transparency para po, syempre, sa accountability. Paano po ninyo sasagutin ang argumento na ang pagprotekta sa bank secrecy at data privacy ay maaaring maging hadlang sa paghahanap ng katotohanan? Attorney? So, doon lang po tayo, babalik tayo sa rule of just law, the right way to do the right thing at the right time. So, in very simple terms, the right to accountability needs to be balanced with the Bill of Rights. Hindi nga pwede na sabihin lang nila, we are initiating the impeachment complaint, therefore, we can do what. Hindi po ganun exactly sinasabi nila, but I am just simplifying it para maintindihan po talaga. Para kasing ganun nangyayari They want to do something, they will vote on it, tapos approve. So, we have to remind them that we have the Bill of Rights and that the right to accountability is not the right to politically persecute. Yes. Accountability yung issue natin dito. Lahat pa lang naman po, these are all allegations pa lang. Yet, yun, nadi-disclose na in public, tapos walang right to cross-examine, to confront the evidence and the witness. So, yun po yung dilemma dito. Dire-diretso na tayo, attorney. Alam ko, humihingal pa kayo, pero alam mo, sa taong naninindigan sa tama at hindi nagsisinungaling, kahit na alog-alogin mo, isa lang ang magiging sagot. Yun totoo at tama para sa tao. Diretso na po to, attorney. May nagsasabi na ang mga kasong ito ay paraan lamang para kontrahin o pahinain ang impeachment proceedings. Ano po ang malinaw ninyong sagot dito? So, we'll just go back to the basics of criminal procedure, criminal prosecution. The issue is whether or not may nilabag ba kayong batas. Yun lang naman po yun This does not touch on the impeachment kasi sila po yung nag-disclose. Sila yung may ginawang something illegal. So, ini-enforce lang po yun ni Attorney Mans. This is, like what I stated earlier, hindi po to injunction or TRO. Wala pong ganong objective para pigilan yung impeachment. Ang sa amin lang, ang issue po talaga, whether or not may nilabag ka ba under the Anti-Money Laundering Act. If yes, then you should be held liable. Yes, thank you very much. But for our second segment para kay attorney, I'll give the floor to our attorney, Yvette Contacto. Thank you very much, attorney. Thank you, Penny. Thank you, Ms. Panyano, yung you mentioned na there is of course the concern ng right to cross-examine, yung mga na nag-appear during the clarificatory hearing that is obviously deprived of Attorney Mans Carpio. Would you want to further elaborate on this para mas maintindihan ng mga bloggers natin at saka nakikinig, why is this important, especially in the light that Attorney Mans Carpio is a private individual? So una po, pinaka-basic, Attorney Mans is actually not a party respondent to the impeachment case. Diba? So he has nothing to explain or to respond. Wala po siyang duty currently kasi hindi po siya parte ng kaso. Lumabas lang yung record siya ngayon para siyang collateral damage in the simplest way I can explain it. So, yung right to cross-examine as to the question po ni Attorney Yvette, eto mag-legal discussion na lang tayo. Yung right to cross-examine is very important po sa isang party to a case because we have the right, number one, to be presumed innocent. Diba? So, since that is a constitutional right po natin, kailangan niya ma-confront lahat ng nag-a-allege sa kanya and of course the genuineness of the documents. And the way structured po yung House of Representatives, yung impeachment proceedings nila, yung rules, wala pong nakalagay doon specifically about the right to cross-examine or confront yung mga respondents. So in other words, it will be discretionary or dependent on the members of the House kung whether or not papayagan ba nila. Diba? So pag ganong situation, makikita nyo, there is really room for abuse. Correct. Kasi you are at the mercy po kung ano yung gusto nilang gawin or papayagan nilang ipagawa sa'yo. And then bringing that to the fore right now, yun yung issue kung bakit nagkaroon ngayon ng kaso, ng pag-file ng kaso ni Attorney Carpio. Hindi po ma'am, hindi yun yung purpose. Yung sa amin lang talaga, whether or not may ginawa ba silang illegal, we are of the position they violated the Anti-Money Laundering Act, therefore they should be held liable under the penal provisions of that. Sa impeachment process ma'am, wala kaming pakialam talaga actually kasi kung gusto nila pwede naman i-TRO, injunction. Oo. So, pero insofar as you're concerned, sir, yung nangyari po na paglabas ng mga bank records po, nadawit po ba dito? Kasama rin po ba dito si Attorney Mans, pati yung mga ITR, pati may mga ano po ba? Yung ITR po, yun yung dinidiscuss ngayon, if I'm not mistaken, sa current impeachment hearing as we're having this panel discussion. Okay. So yung una pa i-emphasize ko, emphasize ko lang din po pala, yung AMLAC records, we have not officially received an official copy. So yung meron lang kami ngayon is from the YouTube account ng House of Representatives. Okay. So hindi pa na-notify properly talaga si Attorney Mans regarding that. And yung na-divulge doon na talagang naapektuhan si Attorney Mans kasi the way AMLAC presented it, it appears to be the financial transaction records daw ni Attorney Mans Carpio, tapos may mga na-disclose doon na names of certain clients.
And as you all know, di ba si Attorney Mans Carpio is a very private person. All throughout, si VP naman was elected public officer, pero si Attorney Mans did his best and took efforts talaga to maintain his privacy. So therefore, you cannot just classify him agad as a public figure kasi he worked hard to maintain that privacy aspect po eh. So hindi dapat siya basta-basta na lang dinadamay. Okay. How do you find po yung yung concern dito no sa pagpatawag ng mga ITRs? Sa mag-asawa po ba 'yon? Na Yes. pinahingi ng ng Ye- house o kay VP lang po? Sa mag-asawa. I see. And wala ka alam Plus dito. the businesses that they allegedly have business interests. And when these were these were subpoenaed, walang kaalam-alam si Attorney Mans na pati 'yon ipapatawag or Kung ipapa-produce. ano lang po yung records na nasa YouTube, sa transcript of records nila ng House of Representatives, yun yung aware kami. And therefore you find this as a violation also of his right? Yes, because again, he's a private individual and in yung current kasi sinasabi, since he is married, therefore he is open to public consumption. Pero yun nga po, he took efforts po all throughout for many years to maintain his privacy. Therefore, hindi siya pwede automatically consider as a public figure na pwede na lang yun nga, for public consumption. Would you want to comment also na yung transactions ay yung mga documents pertains to transactions that go all the way to 2006 Yes. allegedly, and during that time hindi pa ho sila kasal, tama po, ni VP? Yes. Would you want to comment on that also, yung extent yung lawak ng panahon kung saan pinakuha nila yung mga documents? So, una, yung kailangan natin ma-take note dyan, in impeachment process, the case must be based on for the actions during the impeachable term, for the term of the impeachable officer. So, yung 2006, sobrang layo pa po nun. So, yung question dyan, bakit nila inabot ganun wala namang correlation na yun sa actions niya as an impeachable officer ni VP Sara. So, yan lang po. I think the Filipino people naman po can have a reasonable conclusion as to why. This is just on your personal note. Would you say this is selective justice? On a personal note, you're not speaking right now as the spokesperson of Sa vlogger, ma'am. as a blogger, as a lawyer. Selective justice. So if we look at the way they applied it sa impeachment process po kay President Bongbong, one of the reasons why they dismissed that is because madami daw issues na pending pa, wala pang final resolution, like yung mga sa Supreme Court cases na pending. So if we just base it on that alone, kung tingnan niyo po yung impeachment complaint against the Vice President, may mga certain issues din na pending pa dun wala pang finality. Correct. So, and then kung tatandaan din po natin, lahat ng allegations ngayon ay wala pang ang conclusion. Sa COA, si VP still has the right to appeal to the Supreme Court. Correct. And then, napalitaan naman po siguro ninyo, di ba, na mag-issue daw po ng letters of authority, LOA, yung BIR kagabi. Correct. Although press release pa lang po yun. So, letter of authority, that's very preliminary pa lang po in the determination of tax cases. So, nandito pa sila sa step 1, pero may mga, insinuations of certain wrongdoings. Again, constitutional presumption, our right to be presumed innocent constitutionally yung pinakadapat unang tandaan dyan. Okay, Kapeni? Hindi, gusto ko lang susugan din kay Attorney. Tuloy mo kang handang-handa si Attorney, tuloy-tuloy yung tanong namin, tuloy-tuloy din yung sagot. Ma'am na-monitor ko po yung VP impeachment from 2025. Kasi I personally, I am very passionate about constitutional law. Yes, that's great. Impeachment touches on constitutional. Attorney, Kapeni, tanong ko lang muna. may personal comment. Alam niyo po kung bakit may passion si Attorney Neil diyan sa constitutional law. Apparently isa sa mataas na grado niya nung pagpasa niya sa bar ay ang Constitution. And then it's very interesting kasi nga katulad nun lalong-lalo na yung rights nating mga tao involved kasi yan Kung baga sa doktor, 'di ba? Ginagamot yung sakit ng katawan, yung Bill of Rights kasi yun yung sa mga karapatan natin, yung hindi mo man siya nakikita, kung mararamdaman mo siya. Kaya ganun ka-passionate si Attorney Neil. Yes. Sinabi ni Attorney kanina, it's an eye-opener to all of us. Ang sabi niya, ang mga tao daw, kailangan hanggat hindi mo na papatunayan at nailalatag yung mga kung ano man posibleng magpapalakas para sa pagpapakilala sa taong yun, hindi pa yan guilty. Inosente pa rin yan. Kanina nanonood ako, akala mo talaga totoong-totoo na yung kinakaso. Pagkatapos, ang pangit pa, Attorney, what can you say about yung parang exaggerating lahat ng moves at movement para to show sa mga tao na may na-violate talaga si VP Sara. Number 1, yung habang nagsasalita sila, galit na galit na.
wala na yung pagiging restrain. For me, it's very unbecoming para sa isang taong nakapwesto sa Kongreso na pinaniniwalaan ng lahat ng Pilipino. Tapos habang nagsasalita sila ng kung ano-anong mga salita na pinakikita at sinuzoom nila yung upuan po ni VP Sara. Showing that parang ang pinalalabas nila sa mga tao na nakikinig at nag-update na tingnan mo, parang guilty to kasi hindi nga makapakita. Kasi kung wala siyang kasalanan, dapat pumunta siya. Ang sa amin lang, attorney, correct me if I'm wrong, attorney, parang salita mo. Correct me if I'm wrong. Di ba? Attorney, correct me if I'm wrong po. Kasi sa nakikita namin, kaming mga simpleng mamamayang Pilipino na lumalaban ng patas sa araw-araw, bakit po ganun? Ano po ba yung mga nalalabag nila dito at naaabuso? Bakit hindi pa man napapatunayan na siya'y may sala para akala mo yun na po ang lalabas na magiging desisyon ng pangkalahatan? So answer lang naman personal capacity ko Opo, as lang a nga. taxpayer, Filipino citizen, Opo. and as a political observant, and as a public interest legal educator. Yes. Okay? So, politics. Yes. Yun yung very straightforward answer dyan. So, dito natin makikita yung sui generis nature of the impeachment process. Being quasi-political, quasi-legal. So, they're most likely trying to get public sympathy. Kasi Yes. they are the prosecutors. And dagdagan ko lang, ma'am, yung comment ninyo para mas maintindihan niyo po talaga yung preliminary investigation. I say quote-unquote kasi that's from their own words Yeah. ng House of Representatives. So, when you say preliminary investigation, di ba sila po, lagi nilang sinasabi yun. In my very first participation in an actual case po sa PI, yung investigating prosecutor po sinabi sa akin directly na, attorney, kahit kayo po nagreklamo, hindi mo ko kakampi. Tapos sinabi niya sa respondent, kahit ikaw yung kinasuhan, hindi rin kita kakampi. Ang purpose ko lang dito is to establish probable cause pa po ng time nun, hindi pa reasonable certainty for conviction. So ang purpose lang daw niya is tingnan kung may probable cause pa based on our statements. Pero hindi siya kakampi of the complainant or the respondent. So ngayon, if we apply it to the House of Representatives, they themselves describe their process as an preliminary investigation, pero yung action sila nawala ng impartiality. Kasi they are not prosecutors pa po eh. They are simply establishing probable cause. So yan yung another issue na gusto ko Yun pala ang dapat nating maunawaan lahat, mga kababayan, mga talagang sumusubaybay sa Kapiyan sa PDP Live Podcast. Yung mga naririnig ninyo, hindi yun eh. Kasi dapat, katulad ng sinabi ni attorney, pakikinggan mo lang yung both side. Tapos hihimay-himayin mo yun hanggang sa lumabas kung ano yung mas matibay na ebidensya para sa taong kinokondena at ano din ang matibay na ebidensya para sa nangongondena. Tama? Attorney? Tama. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.